Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Well, sa totoo lang, naniniwala ako na meron naman talagang susi para mabalik ang ex mo. Meron talagang final key, specific key. Ang problema, sa advice na to, ibibigay ko sa iyo yung key. Nga lang, magbibigay ako ng general understanding about key. Kasi at the end of the day, hindi ko masasagot yung tanong mo. Kasi hindi ako sinungaling na tao. Merong specific key based on your specific situation. Hindi kita kilala at the end of the day. Subscribers and watchers ka, maaaring nakita mo lang ang channel ko out of nowhere or matagal na kitang supporters. Pero merong main key para ibalik ang ex mo. And there are general keys na ma-advise ko sa'yo. Pero there's only one key to get your ex back. But that key that you are looking forward is very situational. Situational key yun. Kumbaga, depende sa specific situation mo. Malay ko ba kung 1 taon na kayong hiwalay, 5 taon na kayong hiwalay, 3 taon na kayong hiwalay, 2 buwan na kayong hiwalay, di pa kayo naghihiwalay, or baka naman meron na siyang iba, wala pa siyang iba, LDR kayo, bigla siyang nawala. There are plenty of situations dito. Kasi hindi lang ikaw mag-isa ang nanunood sa akin. Napakarami ninyong nanunood sa akin at iba-iba ang sitwasyon ninyo. Hindi kayo para-pareho. Kaya kung magiging authentic at honest ako sa iyo, sa totoo lang, meron kang specific key. Depende yan sa breakup mo. Kung ang type ng breakup mo is type A, type B, type C, type D, type E, type F. Iba-iba ang klase ng breakup. Walang iisang uri ng breakup. Kaya meron tayong iisang key na pwedeng gamitin dyan. Pero hindi siya yung general key, kundi yun yung specific key to get your ex back. Para sa specific key, meron akong 2 advice sa'yo. First of all, i-assess mo ang situation, pag-aralan mo siya, manood ka ng maraming advice na kailangan mo, pero hindi lahat ng advice na yun isi-adapt mo. Kasi iba-iba ang advice. Merong left, merong right, at merong south, merong east, merong west. May ganun. So, hindi sila para-pareho. Like sa mga YouTube na pinapanood mo ngayon, napakaraming topic, napakaraming advice. Kailan ba magre-radio silence? Kailan ba magno-no contact rule? Dapat ba o hindi? You need to study those things. And after that, i-write down mo kung ano lang yung mga i-apply mong advice. Kaya open ako eh. Para sa akin, hindi ganong competition to. Kung kailangan mo manood ng ibang channel para makakuha ng mga advice, why not? Then try it. Tingnan mo yung mga ibang YouTubers na nagtuturo about how to get your ex back. Pero i-make sure mo na legit yung nagtuturo. At the same time, sa mga American, meron silang silbi kahit papaano. Ang problema lang, iba yung culture. Kaya sa mga Filipinos na nagtuturo ng how to get your ex back, huwag kang pupunta masyado dun sa mga gumagamit ng ritual-ritual. I'm not saying, hindi ko kasi alam kung anong pinag-a-advise nila, but that's not my point. I think much better kung pupunta ka sa mga psychological advice na alam mong legit yung content creator. Yun yung first kong mabibigay para makapag-study ka at malaman mo yung main key or yung specific key para maibalik mo yung ex mo. Or the second thing is the advice that I can suggest, one-on-one coaching. At least ako, malalaman ko kung ano yung specific key. Kasi pag nakwento mo sa akin, I will be having the understanding about that. That is why one-on-one coaching is the best approach here. Pero nasa dalawa lang yan. You can do both or you can have one-on-one coaching for one-on-one advice if you need that. And the general key to get your ex back, kung titignan nyo, is no contact rule. Pero kung titignan nyo siya at gagawin nyo siyang source of study, ang ibig sabihin lang nito is give your ex some space. Yun lang yung general key. Because if you will give a general key to that, then you will be having a great advantage. Okay? So ang great advantage, makukuha mo siya kapag alam mo magbigay ng space, alam mo magbigay ng time, hindi ka makulit at hindi ka magulo. Actually, yun yung pinaka main source. Nasa sayo na lang kung paano mo ito i-craft para mabuo siya in a general specific advice para sa'yo. So, in the general term, ang pinakagamit natin, generally speaking, is no contact rule lang. Ibig sabihin nun, pabayaan mong ex mo, bigyan mo siya ng space, hintayin mo siyang maparanoid. Dahil yun lang yung technique. Hindi ito nagbabago ang technique for 10 years na it's still the best answer for your ex's agony at mga problema ng ex mo sa utak. Ito pa rin ang pinaka-the best na sagot. Kaya kung ako sa'yo, you can still rely on general advice. But if you want specific one,
I can assure ng specific main key to get your ex back. It probably exists, but it depends on the situation. Kasi masyadong malalim ang specific key. Kailangan mo ng matinding level ng manipulation technique in order for you to do that. Pero kadalasan kasi sa inyo, I'm being harsh with this, kadalasan tanga-tanga kayo eh. Hindi nyo alam kung anong gagawin eh. At ang dami yung blunders. I'm not saying na hindi kayo professional. I'm simply saying na maaring a lot of you ay medyo immature sa part na to. And I don't want to insult anyone, but there are times, every time I talk to my clients, may mga times talaga na nabablunder sila sa mga moves nila. And that is why you need to study a lot. Kung alam mo sa sarili mong hindi ka magaling pagdating sa psychology, I'm not saying na kailangan mo nang kumuha ng kurso ng psychology. What I'm saying is kung nararamdaman mo hindi ka naman kagalingan in terms of psychological analysis or psychology analysis anyways, if you are not really good at that thing, study. Aral ka. And available lang YouTube. Diyos ko. Free access na tayo. May chat GPT na, di ba? Or one-on-one coaching if you want. Then, thanks for watching.